Praise God. Sige po, find your seat po. I-wait po natin ang ibang makaupo. Magandang hapon po. Pwede mabatiin mo yung katabi ng good afternoon. Sige, batiin mo pa yung nasa kabila naman. Good afternoon. Pag hindi ngumiti, pangitiin nyo po. Sige po, let's start. Yung mga nasa kusina, kayo po ba ay ready na? Yan, baka hindi pa ready ang mga nasa kusina. Okay, let's start. Kamusta po kayong lahat? Amen. Ito po yung lagi natin binabanggit dahil ito po ay nagaganap sa buhay ng bawat isa. Ano naman po ang J1 culture? Amen. So yung po mga kasaulo po niya, may papasko sa Pasko. Sino po may saulo na ng 1 to 10? Sige nga, sige nga. Pag hindi nyo saulo ha, tatry natin sa Christmas party natin. Okay. Sino po excited na? Ang title po ng share ko po ngayon ay Your One Day is Coming, Part 2. May Part 2. Parang movie lang, no? So last Sunday po, pinag-usapan po natin yung mga definitions ng one day. Pero yung mga definitions po yun, medyo malawak pa po siya. So sa pagkakataon ito, i-specify po natin siya. So, pag-usapan po natin, specific applications of one day. So number 1, this day is a day of salvation. Sino pong galing dito kahapon sa MGR? Sa kamay. Grabe talagang ginawa ni Lord sa Moment with God Retreat. Kaya yung iba na hindi pa po nakaka-attend, aba naman, 2 araw lang yon. Pagbigyan mo na si Lord. Amen? Okay. A day of salvation. Si Zacchaeus po, sino po nakakilala kay Zacchaeus? Marami. Si Zacchaeus po ay isang punong maniningil ng buwis at mayaman. Pakita nga po ang picture. Ayan. Siya po yung nasa puno. Yan. Yan po ay maniningil ng buwis, nagtatrabaho sa BIR. Mayaman po yan, mayaman. Alam niyo na kung bakit. Kasi kahit sa panahon ni Jesus, may nangyayari na rin po. Okay? Kaya wag na po kayong magtaka kung meron nangyayari din sa Pilipinas. Kasi noong unang panahon, meron na. Na nagsikap, makita lamang si Jesus kahit napakaraming tao. So sikat na sikat po ang Panginoong Yesus noong panahong yon. Itong si Zacchaeus, gusto niyang makilala at makita si Jesus. Dahil siya ay pandak, tumakbo siya sa unahan at umakyat sa puno ng sikomoro para lang makita kung sino si Jesus. So napakasikat ni Jesus, gusto niyang makita. Kaya ang ginawa niyang paraan para makita, umakyat ng puno. Kayo po ba, ano po bang ginagawa niyong paraan para makita ang Panginoong Yesus? Wala pong puno sa loob po ng church, ay sayang. Para makita natin kung aakyat din ang puno. Ano? Pero si Zacchaeus po, para makita si Jesus, umakyat ng puno. Nakakita na po ba kayo ng mayaman na aakyat ng puno? Oh, wala. Nakakita na po ba Henry C. umakyat ng puno? Umakyat ng car. Pero puno, hindi. Di ba? Mayaman po yan si Zacchaeus. Kung sa billionaire o millionaire nung panahon nila. Pero para lang makita si Jesus, umakyat siya ng puno. At na-amaze po si Jesus sa ginawa ni Zacchaeus. Kaya pagdating sa Luke chapter 19 verse 5, tingnan niyo po ito. At nang dumating si Jesus sa lugar na iyon, siya'y tumingala. Grabe. Ba't kaya tumingala? Sino bang nasa puno? Si Zacchaeus, di ba? At sinabi sa kanya, Zacchaeus, dali ka at bumaba ka.
sapagkat kailangang ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Grabe, parang nagsisiksikan yung mga tao. May parating na sikat. Magbigay nga po kayo sa akin ng sikat. Pastor Don. Meron pa ba iba? Wala pa iba? Halimbawa na lang ay dumaan po si Elon Musk. Tapos umakyat ka lang puno, Elon Musk, hindi pala ikaw sumisigaw, tumitingin ka lang. Ayun pala si Elon Musk, naka-Tesla. Tapos bumaba siya ng Tesla at sinabi sa'yo, baba ka, punta ako sa inyong bahay. Nakakashock, hindi mo kailangan makipagsiksikan, hindi mo kailangan umakyat ang puno, kasi sasadyain ka ng Panginoon. Grabe. Nakita ni Jesus po, ang tindi ng desire ni Zacchaeus. Kaya ganun na lamang ang sinabi ni Jesus, sapagkat kailangan ako'y tumuloy sa bahay mo ngayon. Imagine, galing sa kalye, tapos pupunta sa bahay nyo. Ibang level. Tandaan, first time nag-meet si Jesus at si Zacchaeus. First time. At kaya naman, pagdating ng Luke chapter 19, verse 9a, at sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang kaligtasan. Grabe. Ano sabi? Ngayon. Saan? Sa bahay. Sino nasa bahay? Buong pamilya at angkan ni Zacchaeus. Nadamay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukhang nandadamay din yan. Diba? So, doon ba sa lugar nyo, sinong unang nag-church? Sino bang unang naging Kristiyano doon sa lugar nyo? Kita nyo, nadamay ka lang? Nadamay, naisama ka lang. Tama? Na-invite ka lang. Pero ngayon, di ba, biyaya ni Lord, talagang dinala po sa lugar na yon yung salvation or kaligtasan. So today, salvation has come to your house. Grabe. Kahapon po talaga yung matindang nangyari sa MGR. Hindi pa rin ako makamove on. Hindi ako makamove on sa katindihan. At biyaya po ni Lord talaga, ako'y naniniwala, lahat po ng kapamilya ng umattend ng MGR talagang maliligtas by God's grace. Alam nyo, in that one day, si Zacchaeus found a purpose. His life was restored. Alam niya kasi, marami siyang nadaya. Umamin nga niya siya Lord, kung meron man akong nadaya, ibabalik ko. Biglang umamin, di ba tinatanong Jesus? Iba talaga pag dinadalo ka ng Panginoon, umaamin agad. Tignan mo yung katabi mo, madaling umamin yan Iba pag napuntahan ng Panginoon, naamin. At after po nun, yung buong bahay nila nagbago. At si Zacchaeus, ang puso niya nag-transform in one day. Sabi nyo nga po, one day. Grabe. Anong nangyari po? Specific na nangyari sa visitation po ni Jesus. One day of visitation can bring salvation. Alam nyo, sa panahon ngayon, mangyayari din po yan. Mangyayari dyan. Titigan mo nga ng isa yung katabi mo. Alam mo bang isang bisita lang yan sa kaibigan niya, buong bahay nila maliligtas doon? Isang apak lang doon sa pinagtatrabahuhan yan. Alam mo na. Alam na magkakaroon ng matinding liwanag sa lugar na yon. Sino dito mga nagtatrabaho? Amen. Pagdating mo sa opisina, ikaw yung nagbibigay liwanag sa kanila. Bakit? Ikaw lang yung hindi nagiinom. Sabi, pwede ba yun? Pwede ba yun? Naiintriga. Ano ba meron sa'yo? Naiintriga. Hindi mo alam, hindi lang basta na nagugulat. Pero alam mo, dahil sa isang taong yon, mamaya-maya, sasabihin niya, makasama nga sa'yo, parang may magandang mangyari sa buhay ko pag sumama ako sa'yo. At mamaya-maya, kasama mo na siya. At mamaya-maya, maiintindihan niya na kung bakit ka ganyan. O sabihin mo sa katabi mo, bisita ng bisita kahit saan. Kaya po, hindi ko po kayo pinag-i-stay masyado sa church. Lumabas po kayo. Pumunta po kayo sa mga lugar na hindi pa kilala ang Panginoong Yesus. Kasi sa isang bisita mo pa lang, marami na maliligtas. Hindi kakain lang hindi kakain May ulam po ba dyan, mga kapitbahay? Hindi ganun Hindi ganun. Sige po, pasok po kayo. Pasok. Dito po sa side na to, marami pong upuan. Dito mo dalhin
Yan, welcome sa mga pinaka-pogi at magaganda nating bisita dyan. Sige, ihatid nyo po sa kabilang side. O, yan. O, sige po, find your seat. Tuloy po natin. O, dito na po tingin sa pogi. Isang pagbisita lang ni Jesus, nagkaroon agad ng kaligtasan. When Jesus visits you, nothing stays the same. Alam mo, mababago talaga ang buhay mo pag bumisita ang Panginoon sa iyo. This is the heart of our mission. Ito talaga ang mission ng ating church. To save the lost. Marami ang maligtas. Marami makakilala sa Panginoon. Hindi tayo nagdadagdag ng member. Hindi. Nagdadagdag tayo ng papasok sa langit. Hindi, kaya wala po dito ay, member ka ng JA1. Hindi ganun eh. Kung member ng heaven pwede, mas maganda. Ano? Mas maganda yung member ng heaven. At ang buong church po ay nagtutulong-tulong dito. Simula sa pananalangin. Sino dito nakakasama sa mga prayer works? Amen, thank you. Sino dito nananalangin sa bahay? Na isinasama mo ang iba? Yan, nagsisimula yan sa prayer. Yung iba nagsisimula sa e-grouping. Bumibilog-bilog sila. Yung iba bumibisi-bisita pa. Sino dito mga bumibisi-bisita sa ibang lugar? Ayan, praise God. Salamat sa inyong buhay. Yung iba, nag-iimbita pa. Yung iba nag-aalaga. Thank you. Yung iba nagpa-follow up. Kahit isang chat lang. Attend ka? Attend ka na? O, di ba? Yung iba, uy, Sunday bukas. Yung iba nagawa pa ng poster, tapos My Day pa, tapos pare-pares kayo ng My Day lahat. Napansin nyo? Pare-pares kayo ng My Day. O, pasalamatan naman natin si Lord sa buhay ng mga media team na gumagawa ng mga pinopost natin. Ang gaganda, ang gaganda. Akala ko gagawa kayo ng katawan na letter A, B. Akala ko gagawa na kayo ng ganun no? Grabe. Salamat sa mga nag-aalaga ng mga tao dito sa church. Tulong-tulong tayo dito. Yung iba, nag-i-sponsor ng pa-juice. Alam nyo ba yon? Ilang taon na kayo po kayo umiinom ng juice? Matagal-tagal na rin. 3 years na halos. 3 years. Pero nabalitaan nyo ba kung sinong bumibili ng juice? Hindi nyo alam. Kita nyo? Yung iba nagpapatinapay. Ilang taon na po kayo nagtitinapay dito? 3 taon na din, di ba? Praise God, nagtutulong-tulong po ang buong church para marami ang maligtas. Amen? Kaya napaka-bless ng mga taong narito. A-attend ka lang ng church pero may pakain pa. O di ba? Doon naman dati sa atin, pag attend mo, naghahanap pala ng maganda. Tapos uuwi ka na. Di ba? Ganun lang dati. Pero iba na ngayon. Pag upo mo dyan, kumakanta ka pa. Yung iba, sumasayaw pa. Tapos yung iba nakikinig, nakangitigay niya, no? Nga, tama si pastor. Di ba? Pero dati hindi ka naman nakikinig. Iba na ngayon. Sabi mo sa katabi mo, iba ka na talaga ngayon. Binisita ka na talaga ng Panginoon. Binisita ka na. Praise God. At ang salvation po, ito po ay part ng one day ng Diyos. Part ito. Ang araw ng kaligtasan ng mga tao sa buhay natin. Sa totoo lang, ito po ang heart talaga ng lahat ng taong naririto, na ang buong pamilya natin maligtas, na pagdating ng panahon, pupunta sila sa langit. Kesa naman makikita mo sila, ando, naghihirap. Salamat sa Panginoong Yesus, meron tayong isang Diyos na namatay para bayaran ang lahat ng kasalanan, para hindi na tayo magbabayad. Sinong masaya doon? Hindi na ikaw magbabayad. Kasi pag binayaran mo, hindi mo rin naman kaya. Sino kaya magpapako sa cross? Sampol. May kahoy dito. Di ba? Ang hirap. Ang hirap nun. Pero salamat, merong isang Jesus na namatay alang-alang sa'yo. Thank you, Lord. Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Kaya kung ang kapamilya nyo po ay hindi pa, alam mo yon, hindi pa secured ang eternal life, anong gagawin mo? Ito ang gagawin mo. I-declare mo ang 2 Corinthians chapter 6 verse 2. For God says, at just the right time, I heard you. On the day of salvation, I help you. Indeed, the right time is now.
Today is the day of salvation. Every day mo yan i-declare. Ilagay mo sa pintuan nyo yung 2 Corinthians 6:2. Idikit mo sa inyong pintuan, sa pader, na dumating na ang kaligtasan ng buong family nyo. Why? Kasi pag ang isang tao ay ligtas, sa totoo lang, hindi lang eternal life ang nasisecured. Nasisecured din ang earthly life. Bakit? Mamaya-maya, yan ay payaman ng payaman. Payos ng payos. Paganda ng pagandang buhay. Why? Kasi nasa Panginoong Hesus na eh. Kasi noon, nasa mundo. Kaya pansinin mo yung kaklase mo noon. Mag-ising edad naman kayo, pero parang mas bata ka. Alam mo kung bakit? May Diyos ka sa puso eh. May Diyos ka, nung nakita mo, parang haggard ka ngayon. Parang may problema ka, pero ikaw, pabata ka ng pabata. Iba talaga may Jesus sa puso. Iba talaga. Kaya, kung meron ka mga kamag-anak, kapamilya, mga kaklase, katrabaho, na hindi pa alam kung paano pumunta ang langit, i-share mo naman. Sabi mo sa katabi mo, i-share mo naman. Alam mo, napakadali ng pag-share sa church natin eh. Hindi mo kailangan pumunta sa palengke at doon ka magsisigaw. Hindi mo kailangan gawin yon. Hindi ko kayo nire-required na gawin yon. Hindi ko kayo nire-required na mag-announce sa night market, sa plaza. Hindi. Alam mo, napakasimple lang po ng ating gagawin. Pastor, sabi mo, Pastor, ano po yun? Ano ka lang, makipagrelasyon ka lang. Friends. Tapos mamaya, invitehin mo sa church. Mamaya-maya, marami na diyang mag-aalagan sa taong yon. Mamaya-maya, marami na diyang yumayakap-yakap, na umusta. Diyan lang magsisimula ang lahat. Hindi mo kailangan sharean agad. Kasi sa atin, hanggat hindi natin nahuhuli ang isda, huwag mo munang kaliskisan. Hindi mo pa huli eh, no? Yung isang iba kasi yan, nag-share. Sinasabihan agad ang mga dapat gawin, kinakaliskisan agad yung isda. Hindi pa naman huli. Hulihin mo muna. Pag nahuli mo, saka mo sharean. Pakainin mo muna ng 10 Jollibee, 10 kape, 10 Starbucks. O mamaya, pag busog ang tiyan, bukas ang tenga. Dati. No. Ayaw makinig sa'yo. Nung nabusog, papakinggan ka na niya. Di ba? Napakasimple lang. Tapos, isama mo sa A-group. Isama mo sa grupo nyo. Ang saya-saya kaya ng grupo nyo. Nung nagkwentuhan, kulang ang 4 na oras. Alam mo ba, pagkatapos pa lang MGR, may mga lumabas pa. Alam mo, ano nangyari? Nagkape pa. Di ko alam kung anong oras natapos. Pero grabe, ang saya sa grupo nyo. Humanda ka sa matinding pagbisita ni Jesus sa buhay or sa bahay nyo. Dahil sa pamamagitan mo, yes, ikaw ang gagamitin ni Lord dun sa lugar kung nasaan ka. Isang lang yon, imbitasyon lang sa kape, pwede na. Isang pagtetestify mo lang ng kabutihan ni Lord sa buhay mo, pwede na. Huwag mong gawing weirdo ang sarili mo. Ayos na yun, sabihin mo lang bumait ako ng kaunti, yan, pwede na yun, doon magsisimula yun. Dati ako yun, lagi nagmumura. Ngayon hindi na. Yun lang yun. Doon lang magsisimula, mamaya-maya, may intriga na yun. Doon lang. Wala na po si Jesus physically. Wala na pong bibisit physically. Ang bibisit physically, ikaw na. Kasi si Jesus, nasa puso mo naman. Amen? Ikaw na yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yon. At pag ikaw na yon, mamaya, sisiguraduhin ko sa'yo, yung one day ng salvation, dumarating na sa buhay ng mga taong nakakasama mo. Tandaan niyo po ang winin, si Soul Winner, sorry. Pasensya na po kayo, hindi nyo alam ang usapan namin. Sorry. Ako na po humingi na, sorry. Sabi ko, umatid kayo isang MGR para malaman nyo. Okay. Yun, nawawala talaga. Si Lods kasi. Lods, patawad. Sorry. Okay. Pasensya na po kayo talagang, hangover pa sa nangyari kahapon. Hangover pa. Okay.
Imagine mo ang tinarget ni Jesus, mayaman. Hindi ko sinasabing tumarget ka ng mayaman. Ang sinasabi ko, kung sino yung kaya mong abutin. Nagkataong mayaman si Jesus, di mayaman yung inabot niya. Kung ikaw naman ay mayaman, di abutin mo mayaman. At kung ikaw naman ay makamasa, abutin mo. Depende sa'yo yon. Okay? Walang requirement. Alamin mo lang yung mga tao na sakop mo. Okay? At tatandaan mo, hindi ko kayang puntahan lahat. Hindi ko pa nga sa ulo ang Marikina. Babago lang po ako dito sa Metro Manila. Hindi ko po kayang puntahan yan. Pero ako'y naniniwala, yung katabi mo, maraming alam yan na lugar dito. Mas maraming alam kaysa sa akin. At mas maraming kakilala yan. Pwede nga tumakbong mayor yan dito. Sa dami ng kakilala. Hindi ko kayang puntahan ng Tondo. Hindi ko kayang puntahan yan. Pero sa totoo lang, ang dami yung kilala sa Tondo. Di ba? Hindi ko alam kung ano yung mga sityo-sityo, kalye-kalye, hindi ko alam yan. Pero ako naniniwala, ikaw alam mo. Kahit yung kasulok-sulokang kapihan, alam mo. Di ba? Mas alam mo yun sa akin. Kaya, wala nang ibang gagamitin si Lord sa lugar na yun, kundi ikaw lang. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, no choice, ikaw lang talaga. No choice, ikaw lang. Wala nang ibang gagamitin doon. At maliban kay Zacchaeus po, marami pang nakaranas ng one day of salvation nila. Napakarami. Example, maliban kay Zacchaeus, sino nakakaalala nung magnanakaw, nakatabi ni Jesus? Imagine mo, nakapako lang sa krus, maya-maya, from nagkasala to eternal life. Nakapako lang yun. Imagine mo in one day. Sino pa? Si Saul, na ang pangalan niya ay Saul dati, na ginawang Paul. Naglalakad lang sa kalsada. Biglang nabulag. Ano nangyari? Sa pangyayaring iyon, siya ay nakakilala sa Panginoong Yesus. At anong nangyari? In just one day, dating persecutor, ngayon preacher. Nasa kalye lang yon. Si Paul po kasi mamamatay Kristiyano. Kung nakita ko nga po si Paul sa panahon ngayon, ako po, nagtago ako. Ano po? Mamamatay Kristiyano, lahat po ng makita niyang Kristiyano, pinapatay niya. Imagine mo, naglalakad lang sa road to Damascus. Nung naglalakad siya, nabulag po siya ng ilang araw. At biyaya po ni Lord na nabulag siya, nakakilala sa Panginoon. At nung nakakilala mo sa Panginoon, grabe naman. Siya po, kung bakit nakarating ang good news hanggang Asia, siya ang ginamit ni Lord. Kaya ako at ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Imagine mo? Kaya wag mong babasta-bastahin ang katabi mo. Matindi yan. Matindi yan. O ito, maganda to. Sino ang nakabasa na ng verse na ito? Gusto ko itong salvation na ito eh. Acts chapter 16 verse 31. O, picturean nyo na. They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household." Sabi nung isa, ano po yan? Okay? Ang ibig lang sabihin yan, pagdating ng panahon, pag tayo ay edad na perfect timing na para kuhanin na ni Lord by God's grace, biyaya yun ha. Pupunta ka na sa langit pag tinanggap mo si Jesus as your Lord God and Savior. Pagpunta mo sa langit, wala ka nang iisipin bayarin. Wala ka nang iisipin masakit, are. Wala na. Bakit? Bibigyan ka ng glorified body. Hindi ka na rin mag-iisip kung ikaw ay late sa trabaho kasi hindi ka na maghahanap buhay doon. Napakaganda noon. Mas maganda kaysa dito. At ang pinakamasaya ay hindi lang ikaw, kasama ang pamilya mo. Sino dito yung sa totoo lang, ang heart mo talaga makasama ang family mo na sumasamba kay Lord. Alam ko po kayong lahat, biyaya ni Lord. At pastor, lagi ko nga po yung pinagpe-pray every morning, every night. Gusto ko po lahat ng pamilya ko makakilala sa Panginoon. Ang tanong, dagdagan mo naman yung prayer. Dagdagan mo ha. Yes, ililigtas ni Lord ikaw at ang buo mong sambahayan. Pero hindi maliligtas ang buo mong sambahayan kung hindi mo naman iniimbita. Lord, please naman. Tapos sabi ni Lord,
Kilos din ikaw. Kumikilos na ako sa puso ng mga tao. Ikaw din. O, sabi mo sa katabi mo, mag-imbita ka naman. Manalangin ka naman pagkakain para makita naman, ay, Kristiyano pala yung kasama ko dito. Ganon. Dapat ikaw yung nangunguna para mahalata nila. Ipahalata mo talaga. Okay? Ngayon, paano ito mangyayari? Itong you and your household. Sabi ko kanina, your one day is coming. Isang one day lang, isang tamang pagkakataon lang na inayos ni Lord ang sitwasyon. Tiyak, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas tulad ni Zacchaeus. Kasama dito ang iyong pamilya, mother, father, and children. Kasama ang pamilya ng kapatid mo, kung may asawa na. Tulad ni na Bebeng. Ayan, dyan ang kapatid ni Bebeng. Oh, kita mo naman. Hindi nyo lang ako nga po'y amazed na amazed sa mag-asawang iyan. Sobra. Nakakatuwa. Tinatanong ko po kasi si Bebeng. Sabi ko, Bebeng, yun bang iyong kapatid ay matagal na nag-church sa Christian? Sabi, hindi po. Parang hindi halata. Mukhang Kristiyano na eh. Sa totoo lang, halos ngayon daw po sila umatol lang sa church. Kaya ako'y masaya-masaya sa mag-asawa. Kasama pa nila yung kanilang anak na cute. O, di ba? Palapakan po natin si Lord sa buhay ng mag-asawa. O, kasama na yung pamilya ng kapatid mo. O, nakasulat dito. Ito pa. Pamilya ng tatay mo at nanay mo. Ano ibig sabihin nun? Basta yung mga tiyuhin mo kasama na. Tulad ng mga taga Quezon City, taga Tondo. Magkakasama na dito. Di ba? Nakakatuwa yung mga yan. Naku. Kasama ang buong angkan ninyo. Masayang makita na lahat kayo nagpupuri kay Lord. At pagdating ng panahon, hindi kayo magsisisi. At sasabihin nyo naman, thank you po. Bakit? Nakapag-church po kami. Bakit? Naintindihan po namin ang katotohanan. Thank you, Lord. Narito na po kami. Woo! Sama-sama kami. Lalalala. Walang naiwan kasi. Masaya kaya pag walang naiwan. Kesa naman may maiwang isa. Nako. Hindi po relihiyon ang magliligtas. Ang Panginoong Hesus lamang. Walang relihiyong namatay para sa tao. Si Jesus lamang ang namatay. Amen? Sa totoo lang, kaya nga po hindi ako naglalagay ng pangalan ng church dito. Yun pala, meron pala. Dapat hindi ako maglalagay para sure na si Jesus talaga. Pero alam mo yung po ba ibig sabihin ng JA1? Jesus, the Anointed One Church. Or Jesus, the Anointed One. Anointed One means Christ. So, Jesus Christ. Yun ang ibig sabihin nun, ha? Kaya, nilinaw ko lang para po masaya. So, ibig sabihin, ikaw ang gagamitin ni Lord sa buong angkan nyo. At biyaya ni Lord, dahil we're not just growing, we're breaking out, lalampasan pa ito ng Diyos. Pastor, paano niya lalampasan? O, ito, makinig ka mabuti ha. Ano sabi doon? You and your household will be saved. Pero lalampasan niya ng Diyos kasi no more limits na tayo eh. Hindi lang save, nagse-serve din. I repeat, hindi lang ligtas, dapat naglilingkod din. Pastor, bakit po kailangan ganon? Eh kasi naman, pagpunta mo sa langit, hindi pagpunta sa langit pantay-pantay, iba't ibang status. Ikaw kay papayag, ikaw ang pinakamayaman sa langit, at yung kapamilya mo hindi naman mayaman. Sayang. O, asan ka? Nasa first floor. Ay, narito yung 100th floor kong bahay eh. Diyan ka lang? O, kita mo? May reward kasi ang mga taong naglilingkod sa Panginoon. Kaya ipag-pray mo din na, Lord, ligtas na, safe na, nagsiserve din. Dagdagan mo ng prayer mo ha. Kaya sabi sa Joshua 24 verse 15b, but as for me and my household, we will serve the Lord. Ganda! O, yan ang, dadagdagan nyo na yung verse kanina. Yung verse na Acts 16:31. Dagdagan nyo ng Joshua 24:15b. But as for me and my household, we will serve the Lord. Hindi na lang ligtas sa pamilya ha, naglilingkod din. Sayang. At darating ang panahon, at malapit na yon. Malapit na yon. Nagsimula lang sa'yo, sa ikaw, sa maliit na ikaw, at darating ang panahon sa Isaiah 60 verse 22,
ang pinakamaliit ay magiging isang angkan. At ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon. Ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Grabe! Maliit ka lang, pero mamaya isang bansa ka na. Humanda ka, dahil kapag kumilos ang Diyos sa buhay mo, ikaw ang gagamitin ng Diyos sa kaligtasan ng angkan mo. Mamaya hindi na lang angkan, kundi isang bansa o isang nasyon. Pastor, may verse ka rin yan, bansa, nasyon? Sige, meron. Pinapatunayan ito ng Matthew 28 verse 19a. Therefore, go and make disciples of all. Oy, bansa yan. Nasyon. Sino dito gustong magkaroon ng church tayo sa JA1 Korea? Basta daw sa South. Sa totoo lang po, meron pong JA1 Korea talaga. JA1 South Korea. Meron po tayong church sa JA1 South Korea. Kaya pag bibisita po kayo doon, pwede kayo pumunta sa JA1 doon. Meron po tayo. Gusto ko po, Pastor, magtayo tayo ng church sa JA1 Taiwan. Meron po tayong JA1 Taiwan. JA1 UAE. Napakarami po nating church sa UAE ng JA1. Qatar. Hindi ko lang po alam yung iba pang pangalan. Nakalimutan ko na. Musafa. Ano pa po? Dubai. Yeah, basta lahat ng may sa dulo. Meron pa tayo JA1. Pastor, ako po'y pupunta ng Canada. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong church sa Canada na JA1. JA1 Edmonton, Regina, JA1 Saskatoon. May church po tayo doon kaysa kayo pumunta. Pastor, Australia ako. Huwag kayong mag-alala. Marami tayong church sa JA1 Australia. Hindi nyo ba napapansin? Sumasakop na tayo ng ibang bansa. Galing sa maliit na lugar ng Batangas. Ngayon, 300, kung hindi ako nagkakamali, more or less 370 churches all over the world na po tayo. Biyaya ni Lord. Ganon tayo kabilis. Kung kukumpitin po natin for 27 years, isang church sa isang buwan ang naitatayo po ng JA1. Ganon po tayo kabilis biyaya ni Lord. Kaya po this coming December, anniversary po ng main, umattend po kayo. Paano po ang sasakyan? Basta, magkakaroon ng sasakyan. Aadan po tayong lahat doon, tapos makikisaya tayo sa JA1 Church Anniversary. Sa December 14. December 14 na, malapit na. 14 days to go. Lapit na. Pastor, ako ang gagamitin ni Lord sa ibang nasyon? Ano yung nasyon? Philippines? Hindi. Ang nasyon mo ay ang lugar kung saan ka naroroon. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa palengke, di ang nasyon may market. Kung ang nasyon mo ay yung area nyo na iskinita, di ang nasyon mo ay iskinita. Kung ang nasyon mo ay call center. Wala daw yung R eh. Yun ang nasyon mo. Depende kung nasaan ka. Because your one day of salvation is coming. Ikaw ang gagamitin ni Lord sa mga boss, manager, may-ari. Ikaw na. Parang si Zacchaeus mayaman. Ikaw na. Sabi sa Romans 13:11, for now is our salvation nearer than we believe. Malapit na. Sino naniniwala dito na malapit na ang kanyang mga kapamilya? Malapit na. Si Maymay nga kahapon, nagpipreach, naiiyak na. So, malapit na. Paano po, Pastor, malalaman kung ang pinagpipray, malapit na? Pag naiinip ka na, malapit na. Sino naiinip na? Malapit na. Okay? Yan ang senyales na malapit na. Dahil, naiinip na. Okay? Kaya huwag kang susuko. Malapit na. Konti na lang. Mag-yes din yung laging nagno-no. Parang iba yata ang meaning sa kabataan. Magpapatuloy din yung mga nagsimula noon. Maliligtas din yung mga hindi mo ine-expect na hanapin ng Diyos. Sabi ng iba, parang wala ng pag-asa po itong ko ito eh. Hindi lang ulo ang pinapainit ko, pati bulsa. Huwag ka mag-alala.
pag binisita yan ni Lord, mamaya iiyak na yan sa Panginoon, mamaya luluhod na yan, mamaya magbabago na yan. Walang imposible. Marami na po ako dito mga nakilala eh. Sabi nila hindi nila maiisip na pupunta yun sa church. Yung kamag-anak nilang yun, mamaya-maya mas mabait na sa kanila. Tunay. Sabi, yung kapatid kong yun medyo addict, medyo daw eh. Pinababaw pa eh. Sadya naman. Pero alam nyo, pagdating ng panahon, ayan na, kita mo na, nagpapastor na sa ibang lugar. O kita mo na. Kaya walang imposible kay Lord. Amen? Parating na ang kaligtasan sa pamilya mo. O, number 1 ba lang yan? Yan ang one day. Talagang gusto ko ng one day. Number 2, a day of favor. Sino po may alam ng pabor? O, explain ko yung pabor ha. Kasi sa iba medyo bago to eh. Ito yan akala kasi ng mga tao, lahat kailangan pagtrabahuhan. Merong isang bagay na hindi mo kailangan pagtrabahuhan, pwedeng ibigay sa'yo. Ang tawag doon, favor. Sabi niyo nga po, favor. Hindi flavor ha. Favor. Pag sinabing favor, it refers to God's undeserved kindness. Anong Tagalog niyan? Kabutihang hindi nararapat tanggapin. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Pag sinabing undeserved kindness, maraming nabubuksang pintuan ng opportunity sa buhay mo. Or else, sinasaraduhan naman yung mga pintuan na alam niyang hindi makakabuti sa'yo. Grabe. Nagbubukas sa maganda, nagsasarado sa pangit. Pabor. Yung protection ng Diyos ay laging andyan para sa'yo. Yan ang undeserved kindness ni Lord. Kahit pa ikaw ay pumapalpak, sumasablay, pero parang, bakit ganon? Parang ako'y mahal na mahal ni Lord. Parang ako'y favorite. Alam mo yun, sino nakaka-feel nun? Yung mga pangyayari sa buhay mo na parang sabi mo, kagaling naman ni Lord, kagaling ni Lord. Ano ba? At ang Diyos ay nagbibigay ng wisdom sa mga panahon kailangan mo. Yung mga biglaan, yung mga pangyayari, tapos bigla kang makakaisip ng solution kasi may pinakita sa'yo si Lord na solution. Di ba? Ano ba ang day of favor or favor? It refers to God's unmerited grace. Ano po yung unmerited grace? When we say unmerited grace, it means napili kang pagpalain hindi dahil sa'yo. Ano po? Ano po kamo? Ano ibig sabihin nung napili kang pagpalain hindi dahil sa'yo? Pinagpala ka dahil wala namang nakita sa'yo. Gusto ko lang bigyan. Hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa sipag mo, hindi dahil sa ginawa mo or sa kabutihan mo, basta napili ka lang, para ka nanalo sa raffle. Yung parang bumuno, tapos ikaw na ang may pabor. Parang ganun. Yun ang unmerited grace. Bakit po nagbigay? Out of love. Dahil siya ipag-ibig, yun lang. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa Kanya. Ano pa? Divine providence. Yan. Ano yung divine providence, Pastor? Ibig sabihin nito, God is working behind the scenes. Ibig sabihin, inaayos ng Diyos na tahimik ang mga bagay-bagay. Akala mo, Lord, natutulog ba ang Diyos? Hindi natutulog si Lord. Ang buhay ko. Oh, ginamit ang microphone, ang ganda kasi. Ibig sabihin, hindi tulog si Lord. May inaayos lang siya. May inaayos lang siya. Pinagtatagni-tagni lang yung magagandang pangyayari. Mamaya-maya, dumarating na. Ikaw naman, ang tawag doon, divine providence. God quietly arranging events for our good, even we don't see it. Ito yung pangyayaring naiayos ng Diyos nang hindi pa natin kita. Pero marirealize mo na ang galing talaga ni Lord. Amen. Sino gusto ng a day of favor? Amen. Hindi ka karapat-dapat tumanggap, pero ikaw ay napaboran. Napaboran. Napakasayang one day naman ito. O, ibigyan kita yung example ha. Kaya po ako'y masaya kapag nakakarinig po ako ng mga napapaboran sa inyong mga trabaho. Yung pinapayagan kapag nagpaalam, alam mo nga tawag doon, pabor. Hindi ka naman ganun kasipag sa trabaho, di ba?
Pero pag nagpaalam ka, sige na nga. Sino gusto ng gustong ganung pabor? Ito ang matinding pabor. Di umabsent ka na. Tapos pag absent mo, hindi binawasan yung sahod. Anong tawag doon? Pabor. Hindi ka karapat-dapat tumanggap, pero tumanggap ka pa din. Wala ka na sa work, may sahod ka pa. Sabi ng isa, sana araw-araw. Huwag kang tamad. Pabor yun. Di ba? Ito pa. Yung mga testimony na ganito yung simula, yung sinasabi nilang, nagkataon, sino makakaano ng mga ganong word? Nagkataon, ito na. Pero alam nyo, wala po talaga nagkataon. Sadyang sinadya ni Lord na paboran ka. Walang nagkataon. Sadyang sinadya ni Lord na gano'n ang mangyari. Bigyan ko example. Yung ang daming magagaling na aplikante nung nag-apply ka. Daming aplikante Doktor, masteral degree, ang daming experience. Mga 10 kayo, tapos isa lang daw tatawagin. Tapos ikaw yung pinili. Ang tawag doon, pabor. Ito pa, para maintindihan nyo talaga yung pabor. Yung may binili ka ng kailangan mo, so bibili ka. Tapos pagdating mo, di nakuha mo na yung item, sabi sa'yo, sir, buy one, take one. Bibili lang naman ako ng gamit na ito, ba't may kasama pang isa pa? Ang tawag doon, pabor. Bigyan pa isa example. Yung may binili ka lang na item, ang nakalagay, 299 pesos. O 299. Tapos nung babayaran na, sabi nung cashier, 179 na lang. Pero wala naman nakalagay na discount price doon sa mismong tag price. Ang sabi ay, nakasale po pala yan. Ang tawag doon, pabor. Yung may binili ka lang na item, tapos may raffle entry. Tapos nung bumunot, ikaw pa nanalo. Anong tawag doon? Pabor. Naalala ko tuloy yung aking kaibigan sa asawa ni Pastora Cha, si Paul. Sabi niya, kahit kailan, sa dami na lang raffle sa company, hindi man lang ako nanalo. Sino pong gano'n, nakakaranas na gano'n? Yung hindi ka man lang manalo sa raffle, yung lagi ka naghihintay, sana grand prize, TV, washing machine. Hindi ka manalo, sabi niya, hindi naman ako nanalo sa raffle. PLDT, siyempre madami yung empleyado, no? Hindi daw siya mananalo. Alam mo, nung sinabi niya, preaching ay pabor, akin yun! Pag-attend ng Christmas party, siya nanalo ng 65 inches na TV. Ang problema niya, hindi alam kung paano dadalhin. Diba? Ang tawag doon, pabor! Pabor! Grabe! Ito maganda. Yung walang nakain at nakapila sa restaurant. Pagkatapos mong umorder, biglang dumami ang tao at humabang pila. Sino nakaranas doon? Walang tao sa restaurant, bumili ka. Order po ng ganito, ganyan. Tapos pag upo mo pa lang, puntahan yung tao, tapos biglang punong-puno lahat. Ano tawag doon? Bakit? Kasi pinauna ka muna ni Lord bago yung ibang tao. Sabi mo, nagkataon. Hindi nagkataon, sinadya ni Lord. Sinadya ni Lord. Ito maganda. Yung mahaba ang pila, sabi mo, tatagal yata ako dito ng mga 2 oras sa paghihintay. Tapos, di nakapila ka na, naghihintay ka ganyan. May dumaan. Kaklase mo pala dati, nagtatrabaho sa loob. Sabi, ba't ka napila dyan? Mayroon ako kailangan bayaran ito lang Ako na. Ikaw na, sige. Tapos, hindi ka na pumila. Bayad na agad. Anong tawag doon? Pabor. Sumakay ng jeep. Pamasahe lang na ang pera mo. Tapos pagkasakay mo ng jeep, yung katapat mo kakilala mo, siya na daw magbabayad. Anong tawag doon? Pabor! Sino gusto yun? May testimony po ako. Ang sasakyan po ay laging pinaparehistro. Tama? Ngayon po, sabi ko, Lord, pag pa-LTO, medyo mahaba mga pila dyan. Magpaparehistro po tayo doon sa sasakyan natin. Pagpunta po natin sa parehistruhan,
Siyempre, nagpa-check-check tayo, ganyan. Tapos punta na tayo doon sa opisina. Pagpunta po sa opisina, ang daming tao. Nakaupo lahat. Tumayo muna tayo. Walang upuan, sa dami ng tao, nakaganyan tayo sa gilid. Ilang kaya tatawagin ng Bernard eh. Nagkataon, hindi. Sinadya ni Lord. May sumilip doon sa bintana. Parang kilala ko yata yun. Tinignan ko ulit, baka nagkamali lang ako. Sabi ko, hi! Lumapit sa akin. Estudyante ko pala dati. Tapos sabi, sir, ano ba kailangan mo? Sige, ako na po. Balikan nyo na lang po mamaya. Sabi ko, hindi na ako bumila, umuwi na ako ng bahay. Tapos i-chat-chat na lang daw ako kuhanin sa bahay nila. Anong tawag doon? Hindi ko naman alam na doon nagtatrabaho. Imagine mo, ito na maganda. Sunod na rehistruhan na. Sabi ko wag-aasa tao. Kasi naroon pa ulit siya no? Ito na, nag-ayos na ulit. Ang dami na ulit tao. Ang problema, pagmasdan niyo po yung sasakyan ko sa baba, wala pang plaka. Wala pa po yung plaka, pero ang tagal-tagal ng akin. So, wala pang plaka. Sabi ko lumapit na ulit yung estudyante ko. Sabi ko, sir, may problema tayo kasi wala pa yung plaka. Kailangan magkaroon niya ng plaka, ganyan-ganyan. Sabi ko, ganun ka po. Paano po yan? Sige, ako lang po ang bahala. May kakausapin lang po sa loob. Tapos, paglabas, hindi siya lumabas. Sabi ko, ano kayo nangyari? Para may problema yung papel ko pa. Tapos, tinawag niya pala yung boss nila. Lumabas yung boss nila. Sabi ko, kung sino kaya to? Lumapit na kayo! Sir, ito yung papel mo. Sige, samahan kita dun sa sakyan mo. Titignan ako. Inassist ako ng boss. Nung LTO, inassist ako. Sabi ko, grabe na to. Sinundan ko lang siya. Tapos bumalik kami. Pinapasok ko sa opisina, pinaupo ako. Ang sarap, ang lamig. Ito maganda. Sir, i-check ko lang kung meron ng plaka yung sasakyan nyo. Kung nag-type siya, wala pang nakita. Kaya pala walang nakita kasi yung plaka nasa Cebu. Kasi galing po siyang Cebu. So sabi ko, ano ba yan? So ibig sabihin maghihintay ako, hindi ako makakuha ng rehistro. Paano yan? Lagi ako nagpupunta ng Manila. Wala akong rehistro, mahuhuli ako. Tapos sabi nung boss nila, sir, wala pa yung plaka. Ganito na lamang, ipapotocopy mo lang ito, pero papayagan na kita magrehistro. Tapos ako na rin yung mag-i-email sa Cebu. Tapos i-request ko po na dito na ipadala yung plaka nyo. Tapos kami na rin po mag-aasikaso. Ganun ka po? Sige po. Sa madalit sabi, sila na daw mag-i-email at sila na daw lahat. Praise God. Anong tawag doon? Pabor! Sino gusto ng pabor? Ang saya ng mga pabor, ano? Hindi ka naman karapat dapat tumanggap pero binibigyan ka ni Lord. Ang saya ng pabor. At ito maganda. At alam mo ba, kayang gawin ng one day na pabor ni Lord? Ito. One day of God's favor can change a lifetime. Isang tamang pabor lang ni Lord, talagang babaguhin ni Lord ang buhay mo. Isang napakatinding pabor. Alam ko naman na marami po dito gusto ng matinding pabor ni Lord. Pero isa lang. Isang one day lang at mamaya pwedeng baguhin ni Lord. Pastor, meron ka bang verse para dyan? Gusto ko may verse para talagang sigurado ako. Pipicturan ko na at ipopost ko sa Facebook para pag nangyari, answered prayer. Meron. Psalm 30 verse 5. For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Wow! Sakto! Praise God, sakto! Meron pa kasunod. Weeping may remain for a night, but joy comes in the morning. Di ba sabi ko sa inyo last week, bawat araw, kailangan magsaya ka na. Kasi ang bawat araw, pwedeng bigyan ka ni Lord ng napakatinding one day na pwedeng bumago ng buhay mo. Madaling madaling gawin. Lalo na sa Panginoon, may inaasahan ka. Pero kung wala kang Panginoon, yun ang problema. Wala kang asahan Pero dahil nasa church kayo, humanda ka. Pwedeng mag-release ang Diyos ng pabor.
Kapag ang Diyos ang nag-release ng pabor, siya ay magbubukas ng pintuan na walang makapagsasara. Yung talagang planado na, kahit may humarang, hindi masasaraduhan. Ikaw na talaga. Kung ang iba ay kailangan magtrabaho ng taon para makuha yung bagay na yon, ikaw, isang pabor lang ng Diyos, pwedeng andyan na instantly. Yung iba magtatrabaho ng 1,000 years. 1,000 years, tagal naman, patay na pala yun, patay na, sorry. 1,000 days, or isang taon, pagpalagay ng isang taon, bago makuha yung isang bagay na yon. Sa totoo lang, hingin mo lang ang pabor ni Lord, pwedeng ibigay sa'yo yung pagtatrabaho mo ng isang taon ng isang araw lang. Pwede. May verse po ako dyan. Isaiah 49 verse 8. In the time of my favor, I will answer you. Anong gusto mong i-answer ni Lord? Ano ba question mo? Lord, kailan po ako yayaman? I will answer you. Lord, kailan po ako magiging pagpapala sa aking family kung hindi na ako ang problema nila? I will answer you. I will answer you. God doesn't need years to bless you. He needs one day of favor. Pakita. Yan. One day. Sabi nyo nga po, one day of favor. Tingnan mo nga, kamayan mo nga ulit yung katabi mo. Baka sa isang araw hindi mo na makamayan yan agad eh. Baka may bodyguard dyan sa isang araw. Kamayan mo na. Sino gusto ng promotion? Mga nagwo-work? Sino dito nagwo-work? Promotion! Pastor, meron po ba tayong Bible verse for promotion? Ano, magandang tanong yun, ano? Sino gusto ng promotion again? From ganitong level, bigla ka naging manager. Bilis ano? From ganito, naging supervisor. Yung taga-gawa ng lahat, taga-buhat, mamaya taga-check na lang. Pero yung sahod, nagle-level up. Ang tawag doon, promotion. May verse po ang promotion. Naghanap talaga ako eh. Psalm 75 verses 6 to 7. For promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He puts down one and exalts another. Sino gusto ng promotion? Picture. Alam mo yung ano, nakakatuwa yung ano eh, yung neither from the east, nor from the west, or nor from the south. Ganda yung pakinggan, ano? Pero gusto ko yung ano, God is the judge. Pati yung dulo. He puts down one. Ano ibig sabihin nun? And exalt another. Ano ibig sabihin nun, pastor? Ang ibig sabihin nun, ano, sukdulang may umalis para ikaw pumalit. Eh, wala pong bakanting ano yung mataas na posisyon. Sukdulang may alisin si Lord para ikaw na doon. Sasabihin, may supervisor pa po. Yun na nga. May early retirement. Mag-early retirement, ikaw nakasunod. Sukdulang maglagay ng posisyon para sa'yo. Kasi nga, promotion nga ni Lord. Amen? Marami na rin ako testimony narinig dyan. Yung wala namang pagpo-promote, yung wala namang posisyon na gano'n, biglang nagkaroon ng posisyon na gano'n. Yung nagbubukas ng ibang posisyon para mas umangat ka. Grabe. Si Lord lang makakagawa nun. Si Lord lang. Your promotion, your favor is not dependent on what others think or do. Kaya naman, God is the one who promotes. Hindi po si boss, yung next, ano na tayo? Hindi po si boss, hindi po si manager, hindi po si amo. Si Lord ang naglagay sa puso ni boss, ni manager, or ni amo, kung sino ang ipopromote niya at mamaya makikita ka niya. Parang gusto kong i-promote si Ram. Parang gusto kong i-promote si Dennis. Bakit? Parang alam mo, nararamdaman ko lang. Yung parang may nilalagay si Lord sa puso ng boss mo, parang nagiging favorite ka. Naalala niyo yung testimony ni Maymay? Yung pinapaboro ng principal? Yung, alam mo yon? Yung merong, alam mo yung parang kang nakakita ng isang anak yung boss mo. Parang ganyan. Kaya humanda ka. Magchat-chat ka sa akin ha pag na-promote na. Sabi mo sa katabi mo, magchat-chat ka daw kay pastor. Pag na-promote na. Sino gusto ng pabor ng opportunities? Alam mo, yan ang medyo ano yan, yung oportunidad. Kaya marami pong from province pupunta ng Manila. Bakit? Gusto ng opportunities.
Kasi medyo kakonti ang opportunities sa probinsya. Sa Manila, madami talaga opportunities. Pero kahit madami, minsan, may mga napupuntahan talaga na hindi naman ganun katindi yung opportunity na yan. Pero humanda ka. Pag si Lord nag-ayos-ayos, pinagpe-pray mo kay Lord yung gusto mong mangyari, pwedeng yung opportunity na ibibigay sa iyo ni Lord once in a lifetime. Alam mo, huwag mong babasta-basta yung oportunidad dahil kaya nitong mabuksan ang pinto na hindi nabubuksan ng iba. Yung iba kasi pumipilit. Naalala ko tuloy ang presidente ng Batangas State University. Sino po may alam ng Batangas State University? Ang Batangas State University po ay one of the premier public college po ng Batangas. Meron po siyang 11 campuses, if I'm not mistaken. 11 campuses from different municipality. Ang Batangas State University po ay top school for engineering. Biyaya po ni Lord. At alam niyo po ba na ang presidente po ng Batangas State University ay JA1? Dati po siya po ay professor lang. Professor. As in professor, plain professor, tuturo sa engineering. Until nagkaroon po ng bakante ang pagiging presidente, nag-apply po siya. 10 ang nag-apply, 5 politiko at 5 professor. O alam niyo na, walang kalaban-laban. Bakit? Siya yung professor na pinakabata sa lahat. Pinakabata po yan na professor. Bata na, tapos ang experience doon sa 4, talo na, ay 5 pang politiko. Alam mo na, matindi ang laban. Eto na, pumunta sa JA1 Rosario, praise God, nagpa-pray. Kailangan ng panalangin wala kasi magagawa, kundi panalangin lamang. Nagpa-pray po siya, pinag-pray. Sa restaurant, ang pangalan Tanwanam. Doon po siya pinag-pray. Naroon po tayo, biyaya ni Lord sa nag-pray. Kasi tayo po ay laging sumasama lagi kay pastor noon. Nag-pray po tayo, Lord, manalo siya, manalo siya. Sa madalit sabi, nakuha po siya sa final listing. Naging 5 na lang. Kasama siya, pasok. Praise God. Sabi niya, wala na akong laban. Bakit? Yun daw isa sa bet ng lahat, talagang sikat na sikat. Wala na siya. Hindi, parang ramdam niya, wala na. Until, naging 2. Kasama siya. Malaki na lang naging 2. Yung isa sikat talaga, sikat na politiko. Wala talaga siyang magagawa. 2 na sila. Eto na, nagbotohan. Tay. Sabi, paano malalaman kung sino mananalo? Ito nangyari. Ang bumoto'y bata. Yung estudyante ng student council ay nagkataon professor. Alam nyo na kung sino bumoto? Sino nanalo? Kaya po, naging presidente po ng BSU ay si President Ron Quillo, na JA1 people po siya. Biyaya ni Lord. At nung umupo siya, sunod-sunod yung pabor ni Lord sa school. Sobrang ganda ng campus po ngayon na pinupuntahan ng mga university sa buong Pilipinas. Yung Batangas State University. Biyaya ni Lord. Ano nangyari? Oportunidad. Ginrab kahit mahirap. Praise God. Kaya naman, umanda ka talaga sa katabi mo. Tawagin mo na yan, Don and Donya. Kung ikaw ay lumalakad at nananampalataya na ang one day mo ay pabor ng Diyos, maraming mabubuksan na oportunidad. Sabi ni R. Kinsley, basahin nga pa natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Oy! Mas gusto ko ito. Hindi ako naghahanap ng oportunidad. Ang oportunidad naghahanap sa akin. Yung tatanungin ka, may work ka na? Hiring kami. Apply ka? Oportunidad naghahanap sa'yo. Sino gusto yan? Pabor yan. May nag-o-offer na magbukas ng negosyo. Pero sabi sa'yo, walang puhunan. Huh? Basta mag-open ka lang. Bakit? Walang puhunan. Basta simulan mo lamang. Oportunidad. Kinausap ka na. Pabor. Sabihin nyo nga po, day of favor. Ang pabor ng Diyos
ay parating na sa buhay ko. And lastly, a day of revelation. Parang maganda ito. Parang habang tumatagal, talagang paganda na paganda. Mamili ka lang kung alin ang gusto mo mauna. A day of revelation. Ito ay araw na i-reveal ng Diyos sa iyo ang truth. I-expose ang reality. At ipapakita niya ang will niya sa buhay mo. Magiging clear sa iyo ang lahat kasama ng purpose ng buhay mo. Romans 8:18. The sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. There is one day coming. Pain will make sense. Hindi basta pinadaan sa pain, sa sakit, sa problema, sa pagsubok, kundi parte talaga ito ng mangyayaring one day mo. Questions will be answered. Hindi na, Lord, bakit nangyari? Papalitan na yon. Kundi, kaya pala, now I know. Sasabihin mo, bakit kaya nangyari to? Bakit naman? Hindi yun ang tanong. Pagdating ng pala, sasabihin mo, kaya pala, now I know. Alam ko na. Kaya pala, hindi natuloy, hindi pumirma, hindi ako nakapasok doon, iniwan ako, nasaraduhan ng pinto, wala. Bakit? Alam ko na. May ginagawa ang Diyos na mas maganda. A day of revelation. Wow! Sinong gusto iyon? Amen. May hindi ka maunawaan, humanda ka. Parating ng one day mo, magigets mo din. Magigets mo din yung mga bagay-bagay. When you stand before God, every struggle will be worth it. Kaya tuloy lang ha, tuloy lang. 1 Corinthians chapter 4 verse 5, malapit na pa matapos. He will bring to light what is hidden in darkness and will reveal the motives of the heart. Magiging maliwanag sa iyo ang lahat. Kaya kahit may dumating sa iyo problema, hindi ka malulungkot. Bakit? Kasama ito sa magandang plano ng Diyos sa buhay ko. May dumating na iwanan, okay lang akong iwan, may parating na mas pogi. Nagsarado, hindi ka natanggap, okay lang, may mas magandang trabaho, times 2 ang sahod. Amen? Relax na relax ka, hindi ka ma-pressure ni Satanas. Hindi ka ma-pressure, bakit? Kasi naman, meron kang Diyos na nagbibigay ng one day. Ito pa, last verse. Job 8 verse 7. At bagaman maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. Maliit lang yan. Hindi pa tapos ang story. Wala pang happily ever after. Ha? Wala pang ending. Kaya J1 Marikina, our one day is coming. Thank you, Lord. At habang parating na ang one day mo, mag-celebrate na tayo. Inuuna ang celebration, ganyan ang nananampalataya. Wala pa nagse-celebrate na. Sino gusto mag-celebrate? Tumayo ka, tumayo ka. Tumayo ka. Wala pa, nagse-celebrate ka na. Pastor, wala pa nga yung promotion eh. Yun na nga, mag-celebrate ka na nga. Ganyan na nananampalataya sa Panginoon. Wala pa, pero nagse-celebrate na. Sino ready magsaya dahil ang one day niya ay parating na? Masaya, masaya, masaya. Wala bang title na masaya? Yung masaya. Kasi magse-celebrate tayo. Kahit wala pang one day mo, kasi parating na. Kaya nagse-celebrate na tayo. Sige nga. Wait lang, nagbi-meeting lang sila. Hintayin lang natin. Ready na kami mag-celebrate eh. Celebrate, celebrate.
Sige, habang sila po ay nagmi-meeting pa, tayo ay nananalangin. O Father God, kami po ay nananampalataya na parating na ang aming one day. Kaya naman sa oras na ito, Panginoon, kami po ay excited sa mga magagandang bagay na parating. Nagpapasalamat na po, Panginoon, kami sa salvation ng buong ka namin. Nagpapasalamat na kami, Panginoon, dahil ang aming mga kamag-anak, kapatid, kapamilya, Panginoon, ay hindi lang ligtas, kundi naglilingkod sa iyo. In Jesus' name. Lord, I declare, napakatindi ng pabor mo sa amin araw-araw ng aming buhay. Lord, hindi kami karapat-dapat tumanggap, pero tumatanggap kami. Lord, salamat sa pabor! Sa pabor! Sa pabor! At sunod! 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 Pabor! Woo! Let's celebrate! Lahat ng mga muna pagbabayan aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa akin ako punta. Unang ilaga ang lugar, di mo sila masaan at mapunta. One more time! Di ako magtataka kung ba't sa akin ako pumunta. Wait lang. Ganyan kayo nagsa-celebrate na may tinanggap. Wait lang. Ano ba yung matagal mo nang ipinagpe-pray kay Lord? Isipin mo na lang, dumating na! Come on! Lagi na Diyos! Lagi na Diyos! Sasagala ang buhay ko! Kaya ako'y masasilaw! Sinabi na Diyos ay sinabi na, di ko iniwalam, lahat ng mga muna. At napapamahalan, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin ang pumunta. Walang ilaga ang lugar, di mo sila masaan at mapunta. Aking lumalagas ang pagpapala, lumalagas ang pagpapala, aking nakataya. Wait na. Sino dito sa lugar na to gusto niya mabuksan ang oportunidad na magkaroon ng promotion sa trabaho?
hindi nila medyo pasaway. Sino naniniwala sa lugar na ito na pwede kang gamitin ni Lord para maging pagpapala sa pamilya mo? Kung ikaw ay naniniwala, come on, sumabay ka! Sa pagkakataon ito, kumamay ka ng 30 katao, sabihin mo ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. 30! Umalis ka sa upuan mo, Umikot ka. Sabi mo, ang pabor ng Diyos ay nasa iyo. Ang pabor ay nasa iyo. Ang pabor ay nasa iyo. Ang pabor ay nasa iyo. Father God, nag-celebrate na po kami kahit wala pa. Dahil naniniwala po kami at nananampalataya na parating na ang one day ng bawat isa. Thank you, Lord God, in Jesus' name.